Mga kwento ni Felmo. Sa pagdating nila sa barangay, ay sinalubong sila ng iba pang mga tao doon. May mga dalang apoy ang mga ito. Isa-isang kinamusta ng kani-kanilang pamilya ang mga kalalakihan. At doon ay nakita nila Lolo Beltran ang mga pamilyar na mukha. Ito yung mga pamilyang hindi natuloy doon sa barangay na tinirahan nila. Yung dumiretso sa susunod pang barangay na yon. Dito ay itinuloy sila sa malaking kamalig na parang nagsisilbing sentro pansamantala ng bagong lipat. Kumbaga, parang evacuation center ng mga panahon na yon. Matapos silang tumuloy doon ay inalok pa sila ng makakain pero wala silang gana. Tubig lamang ang tanging ininom nila lolo nun. Samantalang si Lola Ading ay humupa na rin ang lagnat at nakatulog na. Mga ilang minuto matapos nila makapagpahinga at makapwesto, ay biglang pumasok ang isang lalaking matipuno. Purong puti ang buhok. Nasa mahigit 60 anyos na kung titingnan. Tinitigan sila isa-isa't nagpakilala ito sa pangalang Rudy, ang kapitan ng barangay na yon. Magpasalamat umano sila lolo dahil may mga pamilya pang natira na hindi tumuloy doon sa barangay kung saan sila tumuloy. Ayon kasi sa isa sa mga pamilyang pumunta doon sa barangay nila Kapitan Rudy, ang gusto sana nila ay makipagsiksikan din pansamantala sana sa kubo dahil sa pagod na rin sila noon. Pero habang abala umano ang lahat noon nang mahimatay si Lola Ading at kinakausap naman ang mga pamilya doon sa bahay ng kapitan sa barangay na pinamumugaran ng aswang. Meron umanong nakita ang isa sa mga miyembro ng isang pamilya na merong 2 bata sa katabing bahay ng kapitan noon. Nasa baba ng silong. Nakaluhod ang mga ito na parang may nginangat-ngat. Ang buong akala nga daw nila ay mais yun o kamote. Pero nang lapitan ito ng isang matanda, hinatak sila palabas ng matandang yun na taga-barangay din. Tinitigan nila ito ng matagal. At doon nila napagtanto na isa itong malaking karne at buto ng kung anong hayop. Ang malala pa, sariwa, hilaw, tumudugo pa sa kanilang mga kamay. Natakot sila noon. Gusto nilang sabihin kila lolo at sa iba pang pamilya ang nakita pero tila ba wala silang pagkakataon. Mula kasi nang lumabas na sa may bahay ng kapitan sila Lola Ading, hindi na sila hiniwalayan ng mga tao. Sabi pa nga ng isa noong palabas na sila ng barangay at pahiwalay na sa kanila. Halos buong barangay umano ay naglalakad na parang may prosesyon habang sinasamahan sila Lola papunta sa kubong tutuluyan nila noon. Kaya naman noong madako sila sa susunod na barangay kina Kapitan Rudy, ay agad nilang ikinuwento ang nangyayari. Habang nagsisimula na silang gumawa ng kanilang kubo doon, ay binisitan sila ng kapitan kaya nagkwento nga ang mga ito sa kanilang naranasan at nasaksiyan. Nang marinig ito ng kapitan ay tinipon niya ang mga kalalakihan sa barangay na yon. Pinulong, pinag-usapan ang tungkol sa gagawing pagliligtas kila lolo. Naghanda ng mga gamit. Hindi naman din kasi talaga biro o basta-basta susugod na lamang sila doon sa barangay na yon. Dahil kapag nalaman ng mga nakatira doon na naroroon sila, kayang-kaya umanong gumawa ng sabulag o pampabulag ang mga naroroon para iligaw at hindi makita ang kubong kinaroroonan nila Lolo Beltran. Kaya naman ang iba, nagpaiwan doon sa kakahuyan, malapit sa barangay na yon, at nagbantay ng kanilang mga karetela. Samantalang ang ilan ay nagmamanman. Nung una, nung malapit na sila sa kubo ay nakita pa umano nila ang pagkain nila lolo ng marami-raming putahe nun. Nang ibig sabihin lamang nun
ang mga nakikita nila Lolo Beltran na nakatitig sa kanila sa mga kapunuan ay walang iba kundi ang mga taga-barangay nila Kapitan Rudy na nagmamatsyag sa kanila. Nung gabi nga na yon, habang palubog na ang araw, habang nagpapaapoy sila Lolo Juan sa may labas, dalawa sa mga taga-kabilang barangay ang dumaluhong at lumapit sa kanila. Kinausap sila, kaya naman pinaghandaan ito ni Lolo Juan. Nakakaramdam na umano ng antok noon sina Lolo Juan. Malamang sa malamang ay galing ito sa mga lutong karneng pinakain sa kanila, pero pinakain umano sila ng luya ng dalawang lumapit sa kanila at may pinabasa sa kanila ng mga salitang nakaimprenta o sulat sa panyo. Kaya nawala ang antok nila noon. Dali-dali namang umakyat ng kani-kanilang tahanan ng mga padre de pamilya para lalong doblehin ang seguridad ng kanilang mga kaanak. Isinara ng maigi ang bintana. Hindi umano pwedeng ilikas sila kaagad dahil nagmamanman lamang sa hindi kalayuan ng mga nilalang na yon. Mas maigi nang salakayin sila habang lantad ang kanilang pag-aswang kaysa sa itakas sila Lolo Beltran nang hindi pa nagpapakita ang mga ito. Dahil baka sila pa ang maambush o hindi kaya ay mahabol ng mga yon. Pinagplanuhan nilang lahat ito, pati ang pagsunog ng kubo. Naligo umano sila Lolo Juan sa putik at nagtago sa madamong parte sa hindi kalayuan. Kitang-kita umano nila Lolo ang tila prosesyon ng mga taong naglalakad papunta sa tatlong kubo na yon na nanggagaling sa likurang bahagi ng bahay. Tila may salahing mga butiki na gumapang at ang gagaan ng katawan na nagsiakyatan sa mga puno at mga kabayan. Ang padre de pamilyang nalagi sa unang bahay, kung saan nanggaling ang unang sigaw, ang naging hudyat para sumaklolo ng iba pa at sunugin ang bahay na yon. Nang makalabas ng lahat, at ganoon na nga ang nangyari sa iba pang mga kabayan, dagdag pa ni Kapitan Rudy, masama umano ang kutob niya dahil sa tagal ng panahon ay meron na namang buntis ang dumayo sa lugar nila na ito. Minsanan lamang umano silang magkaroon ng buntis na dayo, at kapag ganoon ang nangyari, kadalasan ay hindi ito hinahayaang makaligtas ng mga nilalang sa barangay na yon. Naaamoy na umano nila ang dapat nilang maamoy. Sapat na yon para hindi na nila pakawalan pa si Lola Ading at ang laman ng sinapupunan nito. Todo pasasalamat naman sila Lola noon dahil iniligtas sila. Magdamaga ng pagbabantay sa may kamalig. Tulog na tulog ang mga kababaihan, samantalang sila Lolo Beltran, si Lolo Juan at ang iba pa ay gising na at nakikiramdam sa may labas nun. Mga pasado 3:00, nang biglang nagkagulo sa hindi kalayuan. Nagulat si Lolo Beltran noon kasi nga paumaga na tsaka matahimik na ang lugar. Pero maya-maya ay narinig na niyang nagsisilabasan sa mga kabayan nila ang ibang mga tao. Nakikita nila na may mga daladalang apoy ang mga ito. May sumisigaw na, "Doon papunta! Habulin niyo dali!" Hindi umalis sila Lolo sa pwesto. Bagkos ay tumayo pa sila at inihanda ang kanilang mga sarili sa pwedeng mangyari nun. Biglang lumayo ng mga sigawan ng takbuhan palayo ng palayo sa kung nasaan sila Lolo nun. Na para bang may mali. At yun na nga, noong tuluyan ng lumayo ang mga kalalakihang may hinahabol na kung ano, ay siyang biglang kaluskusan ng paligid nun. Nangamoy langis, uminit ang simoy ng hangin. "Beltran, pumasok ka sa kamalig. Bantayan mo ang nanay mo," sambit ng Lolo Juan. Pagkapasok nito, gising na ang ibang mga kababaihan sa loob, maliban sa nanay ni Lolo na namamawis na naman nun.
At dito na. Biglang may lumagapak at umalog ng bubungan nun. Napayakap si Lolo kay Lola Ading. Dali-dali namang tumakbo si Arlene palabas at sinigawan sila Lolo Juan na nasa may bubungan ng mga nilalang. Pagkalingon ni Lolo Juan, meron silang nakitang dalawang anino na gumagapang sa bubong. Sinimulan nila itong pagbabatuhin. Hindi nila matama-tamaan. Sumisigaw na sila Lolo Juan nun. Humihingi ng saklolo. Lalo na nang magsilabasa ng papalapit na mga nilalang. Nakamukhang kamukha ng mga nilalang na sumugod sa kanila sa kubo sa kabilang barangay. Walang nagawa si Lolo Juan kundi mura na lamang ng mura nun. Kung sila lang ay hindi nila kakayanin ang maaaring mangyari kapag nagsimula ng sumugod ang mga nilalang na ito. Pero bago pa man uminit ang sagupaan o magsimulang sumugod ang mga nilalang na yon, isang malakas na putok ang narinig nila. Tumama ito sa lupa kung saan ang isa sa mga nilalang na yon na dahilan para umatras sa mga ito. Sa hindi kalayuan ay may mga kalalakihang papalapit na. May mga dalang itak at ang may hawak ng isang mahabang baril ay walang iba kundi si Kapitan Rudy. Tinatago-tago kong baril na ito na naimbargo pa ng mga dati kong kasamaan sa mga Hapon. Pag natsambahan kayo ng isa nito, wasak ang kaluluwa niyong mga hayop kayo. Mga malalalim na paghinga lamang ang sagot ng mga nilalang na yon, na nagdalawang isip kung aangil ba o hindi. Kapag kinasakulit ng bala to at hindi pa kayo aalis, may tatamaan talaga sa inyo. Kakausapin ko ang kapitan nyo bukas na bukas din. Nakakaintindi naman siguro kayo, no? Dito ay dali-daling nagsiwalaan ang lahat ng nilalang na yon. Hindi umano makapagsalita sila Lolo Juan sa nangyari. Kabado siya sa kaligtasan ng kanyang mag-ina. Kasi kung ganun at ganun, alangang bumalik pa sila ng daungan ng mga bangka dadaan at dadaan pa rin sila sa barangay na yon. O kung mananatili sila ron, malamang sa malamang ay babalik at babalik ang mga ito. Lalo na't ilang buwan pa ang pagtitiisan nila bago makapanganak si Lola Ading. Matapos noon ay nagpaapoy sila kapitan. Sabi nila, gumagawa umano ng paraan ng mga yon. Sumalisi. Meron umanong inataking alagang manok ang isa sa mga nilalang na siyang hinabol nila kapitan. Hinabol nila ito palayo sa may kamalig kung saan sila Lolo. At maski sila, parang ang naisip nila na parang may mali nun. Kaya nung sumigaw sila Lolo Juan ay dali-daling napatakbo pabalik ang ibang mga kalalakihan. Nang dahil dito ay hindi na sila natulog pa. Hinintay na nila ang mag-umaga, magliwanag, para sigurado silang walang sapat na lakas ang mga nilalang sa kabilang barangay. Kinaumagahan ay pagod na pagod sila Lolo Beltran. Dala ng antok ay nakatulog sila buong araw. Samantalang sila Lola Ading naman, sina Arlene at iba pang nakaidlip sa may loob ng kamalig nun, ay nagkaroon na ng sapat na pahinga at lakas. Sila Lolo naman ang natulog halos ng buong araw. Gumising para mananghalian. Nakaidlip ulit. Kinahapunan ay nagising sila sa balitang doon nanggaling ang Kapitan Rudy sa kabilang barangay na yon, pero mukhang hindi umano maganda ang naging kalabasan ng usapan. Dumating naman din kaagad ang kapitan para harapin sila Lolo at maghanda na. Sinabihan sila na kung maaari ay dun mamalagi sa gitnang bahagi ng bahay sa isa pang pamilya na puro lalaki, para sana maprotektahan sila sa araw na yon. At sa susunod pang mga araw ay gagawa ng paraan ng kapitan para maibalik sila sa pier o pantalan at makaalis na sa isla na yon. Pero noong isa-isa na silang nag-aayos,
Bigla na lamang nagtaka si Biboy, ang asawa ni Arlene. Nawawala ang misis niya noon. Ang huling naalala nila patungkol kay Arlene, nagpaalam lamang ito na maglalakad-lakad sa may kalsada sa loob din ng barangay na yon at titingin-tingin lamang sa mga tao para makipagkilala. Pero hindi pa ito bumabalik. Nagkaroon ng paghahanap. Kung kailan naman palubog na ang araw, saka naman nagkaroon ng problema. Hanggang sa maya-maya pa, isang hiyaw ang narinig nila. Dali-dali silang pumunta sa kinaroroonan ng ingay na yon. At sa hindi kalayuan, sa gitna ng mga palayan, sa pagitan ng barangay ng mga aswang at barangay nila Kapitan Rudy, nakita si Arlene. Pinalilibutan ng mga grupo ng kalalakihan, kasama na si Biboy, na umiiyak dahil ang kanyang asawang si Arlene wala ng buhay nun. May mga maliliit na hiwa ito sa tagiliran. Durug-durug na ang laman ng tiyan. Mainit-init pa ang katawan ni Arlene na ang ibig sabihin, kakamatay pa lamang nito. Halos nagwawala umano si Biboy na gustong kunin ang baril ni Kapitan Rudy. Dahil kahit hindi na pag-usapan pa, alam naman na kung sino ang may gawa nun. Agad na kinuha ang katawan ni Arlene. Ibinalot ito sa kainilibing nung hapon din na yon. Hinang-hina si Lolo Beltran sa nangyari. Sobrang biglaan at talagang nanginginig si Lolo sa kabanon. Nagtaka pa sila kung bakit si Arlene ang biniktima ng mga ito at hindi ang Lola Ading. Pero marahil, dahil nagkaroon ng pagkakataon, bilang ganti na ito at pagpapakita ng mga aswang sa kaya nilang gawin. Ito ang kauna-unahang beses na nangyari ito sa barangay ni Kuya Rudy. Ang gulo. Ni minsan ay hindi sila pinakialaman ng mga tao sa kabilang barangay na yon. Kahit na noon pa man ay alam na nila na meron ngang kung ano ang barangay ng mga aswang. Sabagay, hindi naman sila nakikialam sa mga kababalagang nangyayari noon. Maliban na lamang kina Lolo Beltran sa kadahilan ng buntis si Lola Ading. Dito kasi ay parang muling nabuhay umano ang puot sa puso ni Kapitan Rudy. Bumalik ang karanasan niya dati sa kabilang isla, kung saan nabiktima din ang kanyang mag-ina. Hindi ko na patatapusin pa yung gabi na ito, na hindi tayo nakakaganti sa kanila. Ramdam ko at malakas ang kutob ko, nasusugurin nila tayo ng ganitong gabi. Kaya mas mabuting tayo na ang mauna sa kanila. Ang mga sasama sa akin, maganda na. May mga naiwan para magbantay sa barangay. Ang mga natira ay nagsama-sama sa isang bulwagan. Kasama na sina Lolo Beltran at Lola Ading nun. Si Lolo Juan ay sumama. Kasama ng iba pang mga kalalakihan na karamihan ay mga nagkaroon din ng karanasan na biktimahin ng aswang ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero hindi yung mga aswang sa barangay na yon. Ayon kay Lolo Juan, isa-isa silang muling pinakain o pinalagyan ng luya sa dila at pinabasa ng mga nakasulat na kataga sa tela. Saka sila naglakad. Habang ang iba ay hatak-hatak ang karitelang may mga lamang mga uhay ng palay. Pinagigitnaan nila si Kapitan na siyang may daladalang baril na ikinasanan niya. Nasa kalagitnaan na umano sila ng kabayan sa barangay na yon, nang biglang sumulpot sa harapan ng kalsada ang kapitan ng barangay ng mga aswang. Parang ganun pa rin ang itsura nito. Maliban na lamang sa para na itong asong baliw. Namumula at naninilaw ang mga mata. Nangangasim sa pawis na may halong langis ang alingasaw ng amoy niya kahit na malayong malayo ito sa pagitan ng mga tao noon. Habang palapit ng palapit sila sa kapitan, ay siya namang biglang litawan ng iba pa mga tao ron
o hindi mga tao. Kani-kanina lamang ay wala sila sa bawat kabayan pero nagugulat na lamang si Lolo Juan na bigla na lang susulpot ang mga ito sa mismong gilid ng kalsada. Ilang metro lamang ang layo sa kanila. "Kapitan, maniningil lang kami. Kung maaari sana ilabas nyo na ang mga may kagagawa ng pagkamatay ng mga bago naming kabarangay," sambit ni Rudy. Tumawa lamang ng tumawa ang aswang na kapitan na yon. Hindi niya umano isusuko ang asawa niya. Sa katunayan, minalas lamang umano si Arlene nun. Hindi man lamang ito naligo o nagayos kaya ang amoy ni Lola Ading na parang buntis ay nadikit sa kanya. At napagkamala nito nang palaboy-laboy ito sa may bandang labas ng barangay nila Kapitan Rudy. Dito ay nagwala si Biboy. Tumakbo ito pasugod sa kapitan. Wala nang nagawa sila Lolo Juan at ang iba pang mga kasama kundi sundan siya. Siya namang harang ng mga nilalang para protektahan ng kanilang kapitan nun. Mabilis umilag ang mga ito. Hindi umano matamaan nila Lolo Juan ang mga kalaban pero nang magsimula ng magbato ng mga apoy at uhay ng mga palay ang kasamahan nila, doon na nagbago ang ihip ng hangin. Ang ibang mga nilalang ay nagsiatrasan at umiwas sa lagablab at init ng apoy. Sinindihan nila Kapitan Rudy ang mga uhay at ibinato ang bawat tali ng mga ito sa mga kabahayan. Nagkanya-kanyang palo, kalmutan, itakan na nangyari sa pagitan ng mga nilalang at mga tao nun. Hindi na umano alam ni Lolo Juan kung may natatamaan pa ba siya dahil sobrang liksi umano ng mga ito. Pero ang nakapagtataka ay marami siyang kalmot. Habang unti-unting tinutupok ng apoy ang barangay, isang putok, nakakabinging tunog ng baril ang narinig ng lahat. Nagsitigil ng mga nilalang nang makitang bigla na lamang bumagsak sa may kalsada ang kapitan nilang aswang. Habang sa hindi kalayuan ay nakatutok naman ang baril ni Kapitan Rudy dito sa nilalang na ito. Nang muling ikasa ni Kapitan Rudy ang baril ay nagsimula ng mag-atrasan ng mga nilalang. Pero isang hiyaw ng babaeng aswang na tumakbo palapit sa bumagsak na kapitan ng aswang ang narinig ng lahat. Umiiyak ito. Naghihinagpis. Pero bago pa man ito makabangon o bago pa man ito tumingin kay Kapitan Rudy nun, isang malakas na sigaw at tunog ng talim ng itak na gumuhit sa likurang bahagi ng katawan ng aswang na yon. Ang nasaksihan nila, si Biboy, walang tigil na pinagtataga ang asawa ng aswang na kapitan. Tila ito baliw na wala sa katinuan. Sa pagkakataon na ito, ay tila ba ngumawag ang buntot ng mga aswang. Sobrang liwanag umano ng gabing yon sa barangay nila. Parang umaga sa barangay ng mga aswang. Tumalon, tumakbo, lumayo ang mga nilalang. At sa isang iglap ay nagulat sila na kahit ang katawan ng aswang na kapitan at ang asawa nito ay nabuhat na ng kanilang mga kasama. Tumakbo si Biboy. Hinabol nila ito pero bigla itong nawala sa kalagitnaan ng natutupok o napakalakas na mataas na apoy. Hindi nila nasundan pa si Biboy. Pero parang wala nang natira sa barangay na yon. Ang iba pang mga kabahayan ay sinunog pa nila hanggang sa wala nang natira pa. Bumalik sila sa barangay nila Kapitan Rudy na matagumpay. May mga kalamot at sugat pero maayos at buhay ang lahat. Maliban kay Biboy na hindi na nila nakita pa. Lumipas sa mga araw. Nagdesisyon na sila Lola Ading na umalis na muli.
dahil tila may mga nagpaparamdam pa rin doon sa lugar nila Kapitan Rudy. At talagang silang punteriya. Sa tulong naman ng mga kalabaw ay mabilis na naidala sila Lolo sa may pantalon. May mga pamilyang naiwan sa barangay nila Kapitan. 3 pamilya naman ang sumama kila Lolo para umalis na sa islang yon. Napadpad sila sa Bacolod, sa Iloilo, hanggang sa lumipas pang ilang buwan na paroon at parito, ay nakahanap sila ng magandang tirahan sa lugar ng Cadiz.